Magandang buhay mga kachapopoy. So nandito na naman tayo ngayon sa isang question na ito sa part ng forensic science which is the practical examination. Kaya kayo mga cream, magdala kayo ng ng magnifying glass kasi baka hindi lang ganito ang inyong may encounter. So baka mamaya i-apply din ito sa question document, sa mga signatures, okay, sa mga kung ano pa man na pwedeng pag-applyan. So normally, pwedeng pag-applyan yan is question document and also the so-called fingerprint or personal identification. So, kuha tayo ng isang question. Hindi ko lang alam kung kailan ito lumabas sa board exam. Pero sabi ng mga estudyante, lumabas na daw ito. So, i-apply natin para tulong ko na sa inyo, no? On the illustration above, what will be the core? Okay, so sa mga previous discussion ko, I already discussed the so-called core. Basta laging tatandaan, ang core ay lagi makikita sa pinakaloob na gitna. Okay, sa loob ng sufficient recurve. Kaso may mga rule siya, no? So mga rule na dapat yung sundin. Okay, so i-apply natin yung mga natutunan natin. So is it letter A, B, C, or D? Kung i-apply natin yung mga rule, pagdating dito, tingnan muna natin. Yung letter A, questionable pa yan. Letter B, so letter B, sana. Kaso ang problema, may rule tayo. Ano ang rule natin dyan? Dapat ang pinaka-bar ay halos lalagpas doon sa tinatawag nating shoulder. So considering the fact na hindi lumagpas sa tinatawag nating shoulder o loop, so tatanggalin na natin siya. Okay? So ngayon, pagpipilian na lang natin tatlo, A, C, at saka D. So kilala nyo naman na si Delta, ayan na si Delta. Ito si Delta, di ba? So ngayon, pag ganyan ang rule, dalawa ang ang recurving ridge or sufficient recurve sa loob, i-apply muna natin yan. Ang rule natin, i-apply nyo, isa lang siya. Okay? Isa lang siya. I-apply nyo lang siya, isa lang. Okay? So, ang tanong natin dito, sino ang magiging natin dito? Sino yung magiging core? O, di ba? Tinuro ko sa inyo noon, kapag add number sa gitna, pero pag even number, always farther. Yan, always farther from the delta. So, tanggal na yung letter D, tanggal na yan. So, dala pagpili mo, A and C. Sino malapit dyan sa tinatawag nating delta? O, sino malapit sa delta? O, eto, hinahanap natin. Mas malayo sa delta. O, tanggal na si letter C. So, ngayon, ang magiging, ang magiging core natin, si letter A. So, dyan mo na siya ngayon i-ridge count. Okay, ang sagot natin dyan, si letter A. Okay, i-apply na rin natin paano mag-ridge count natin. So, sa pag-ridge count natin, hindi po kasama ang tinatawag nating delta. Huwag nyo bibilangin ang delta, huwag nyo rin bibilangin ang core, at hindi binibilang ang tinatawag nating incipient ridge. So, previous discussion, I discussed already the incipient ridge, yung sobrang nipis. Isipin mo na lang balahibong pusa. Diba? Halimbawa, yung yung balahibo mo, malaalambre. Pagka mo, tigas naman ng nito, ng buhok nito, malalambre. O, sabi niyo, uy, wow, balahibong pusa ka. Pag balahibong pusa, huwag niyong i-compute yan. Okay? So, reach out natin, hindi tanggalin ang core, tanggalin ang delta, yung pinakaloob lang, yung pinagigitnaan ng core at saka delta. Ilan siya? So, 1. Okay, balik natin. 1, 2, 3. So, meron siyang tinatawag nating 3 ridge count. Okay? Baka may magtanong niya, sir, matanong po namin ito, ano yan? Yung nasa, yung pinagigitnaan ng first ridge count. Okay? First ridge count, at saka yung tinatawag natin delta. Already discussed, sa ibang libro, tinatawag nilang wide space. Sa ibang libro naman, white space. Kung ano man yan, ano susundin dyan, white space or white space, yun, madalas yan. Nakikita nyo sa board. Para dito sa topic na to, so na-define natin, nalaman natin, ano yung pwede natin core dito. Okay, so sunod na discussion, alam na natin ang core. Let's proceed sa delta. Sige, mga chapopoy. Chapopoy, huwag nyo kakalimutan i-like at i-share ang ating Facebook page, TikTok, at saka ang ating tinatawag nating YouTube channel, Chas Online Tutorial Services.
Sa mga mag-enroll para sa 2025, mag-enroll na kayo hangga't may discount tayo at ang pinakamura at pinaka-quality sa Chapopoy lang yan.